Sa simula ng pelikula, isang lalaki ang nagkwento tungkol sa mga Jaturong Kabert, isang grupo ng mga mabangis na mandirigma na ang tapang at kagitingan ay hinangaan ng mga tao mula sa lahat ng dako. Ipinaliwanag pa niya na ang mga unang mandirigmang Jaturong Kabert ay nabuo noong 1605, matapos na ang Thai Army ay dumanas ng mass elephant casualties sa panahon ng digmaan. Ang tanging layunin nila ay protektahan ng mga elepante at alagaan sila ng mabuti. Para dito, bumuo sila ng isang mabangis na anyo ng martial arts na tinatawag na Muay Thai. Nang marinig ito, ang kanyang anak na si Com ay naging interesado at ipinahayag ang kanyang pagnanais na maging isa sa kanila. Pagkatapos ay bumuo siya ng isang inseparable bond sa isang lalaking elepante na nagngangalang Poirier. Sa sumunod na eksena, gumala si Poirier sa kakahuyan kasama ang isang babaeng elepante. Labis itong ikinabahala ni Com na inisip na baka iwan siya ng kanyang kaibigan, ngunit pinakalma siya ng kanyang ama at binanggit na babalik si Poirier. Makalipas ang ilang taon, si Poirier at ang babaeng elepante na si Cop ay nagsilang sa isang malusog na anak na nagngangalang Corn. Malaki na rin si Com at naging ng isang mabangis na Jaturong Kabert warrior. Isang araw, habang nagpapastol si Corn sa bukid, ilang mga poachers ang bigla siyang pinalibutan, ngunit bago nila siya madala, sumugod ang kanyang mga magulang para iligtas siya. Nang magsimulang tumakas ang mga poachers, ang isa sa kanila ay aksidenteng nakalabit ang kanyang baril at tumama ito kay Cop. Sa kasamaang palad, namatay siya at ang maliit na si Corn ay nawalan ng ina. Labis din itong ikinalungkot ni Com, ngunit nangako siyang poprotektahan sina Poirier at Corn kahit ano pa ang mangyari. Makalipas ang ilang linggo, habang nasa labas si Com kasama si Corn, nilapitan sila ng kanyang ama at binanggit ang kahalagahan ng malalakas na elepante. Inihayag niya na ang pinakamahusay na mga elepante sa bansa ay pinipili para sa Royal King. Para dito, isinasagawa ang isang intense selection process at tanging ang mga pinakamagandang elepante lamang ang makakapasok. Sa sumunod na eksena, ang nayon ni Com ay nagsimulang maghanda para sa taunang pagdiriwang na tinatawag na Songkran Water Festival. Samantala, si Mr. Sethep, isang local MP, ay nagdaos ng isang malaking party upang ipagdiwang siya bilang isang miyembro ng bagong Thai government. Nabalitaan din na susuriin nila ang mga elepante para sa royal status. Samantala, hinikayat ng isang lokal na ginang si Com na dalhin ang kanyang elepante para lumahok sa kompetisyon. Nag-aalangan si Com na makibahagi dahil ayaw niyang mahiwalay sa kanyang minamahal na elepante, ngunit alam din niya na ito ang tamang gawin. Humingi siya ng paumanhin in advance kay Poirier kung hindi na niya muling makita ang kanyang anak na si Corn. Sa araw ng festival, dinala ni Com at ng kanyang ama si Poirier kay Mr. Sethep at sa kanyang anak na si Koy. Ang kakaiba dito, sinabihan ni Koy si Com na maghintay sa labas, at dinala ang elepante at ang ama ni Com sa loob ng parke, kung saan nakalagay ang iba pang mga elepante. Samantala, gumala si Com sa palengke kasama ang sanggol na elepante at binilhan siya ng kampana. Sa panahong yun, ang dalawa ay inenjoy ang kanilang oras sa panonood ng blind boxing. Gayunpaman, nalibang ng husto si Com sa laro at hindi na malaya na ang sanggol na elepante ay umalis ng mag-isa, habang sinusundan ng isang grupo ng malilikot na bata. Sa parke, pinapirma ng isa sa mga tauhan ni Mr. Sethep ang ama ni Com ng ilang mga papeles na hindi niya mabasa, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na bumalik na sa bahay. Nang maramdamang niloloko siya, nagprotesta ang ama ni Com at inatake ang anak ng MP. Gayunpaman, nagalit ang lalaki at pinagbabaril ang matanda. Ikinagalit ito ng elepanteng si Poirier at sinimulan niyang habulin ang lalaki at ang kanyang mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, kinidnap ng isang grupo ng mga lalaki ang gumagalang sanggol na elepante, at pagkatapos ay mabilis na umalis. Hindi nagtagal, nahanap na ni Com ang kanyang ama, at bago siya mamatay, sinabi niya kay Com ang tungkol kay Poirier. Samantala, nakita ng higanteng elepante ang mga kidnapper at hinabol sila sa buong lungsod. Gayunpaman, ang mga poachers ay ginamitan ng tranquilizer dart ang elepante at umalis kasama ang parehong mga hayop. Makalipas ang ilang araw, nakarecover na ang ama ni Com, at nagsagawa sila ng isang tradisyonal na seremonya na ginagawa upang mahanap ang mga nawawalang kaluluwa. Sa sumunod na eksena, kahit papaano'y nalaman ni Com ang tungkol sa kinaroroonan ni Koy at ni Raid ang kanyang shop. Inatake siya ng mga poacher, at isang mahabang labanan ang naganap. Sobrang dami ng kanilang bilang, ngunit nagawang talunin ni Com ang mga masasamang tao. Sa huli, sinubukan siyang barilin ni Koy, ngunit walang kahirap-hirap na kinumpiska ni Com ang kanyang baril at tinakot siya para ibunyag na ang mga elepante ay nasa kamay ni Johnny,
isang Vietnamese gangster, na nagtatrabaho para sa isang Thai restaurant na tinatawag na Tom Yum Goong sa Sydney, Australia. Bago pa makaalis si Com, dumating si Mr. Sethep at pinasundan siya sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, kahit papaano'y naiwasan ni Com ang lahat ng mga lalaki, at nagawa ding masira ang isa sa mga bangka at chopper ng kaaway. Makalipas ang 2 linggo, kumalat sa buong bansa ang balita ng paglipat ng mga elepante sa Australia, na naging sanhi ng pagprotesta ng mga animal activist. Samantala, si Mr. Witaya Tamarat, ang may-ari ng Tom Yum Goong Thai Restaurant, ay nabalitang pinatay. Lumipat ang eksena sa Sydney, Australia, kung saan ang pulis na si Mark, isang Thai-Australian, at ang kanyang partner na si Rick, ay kinukunan para sa isang dokumentaryo. Si Mark ay nakaistasyon sa Asian neighborhood ng Sydney, kung saan kilala niya ang lahat, kabilang ang mga magnanakaw. Sa ibang lugar, isang Thai na estudyante na nagngangalang Pia, ang makikitang pinagbabantaan ng isang grupo ng mga gangster. Lumalabas na si Pia ang kasintahan ng yumaong si Mr. Witaya, at pinipilit siya ng mga gangster na maging call girl para mabayaran ang utang ng kanyang kasintahan. Sa sumunod na eksena, isang transgender na miyembro ng Chinese gang na nagngangalang Madam Rose, ang makikita sa isang pulong kasama ang pinuno ng gang at ang kanyang tiyuhin na si Mr. Sim. Dito na naging malinaw na gusto ni Madam Rose na maging pinuno ng security ng gang. Gayunpaman, pakiramdam ni Mr. Sim ay hindi niya kayang gawin ang responsibilidad at sa halip ay sinabi sa kanya na pangasiwaan ang restaurant, na labis na ikinadismaya ng bakla. Kalaunan, sa wakas ay nakarating na si Com sa Australia. Gayunpaman, nang pumara siya ng taxi at hiniling sa driver na si Jimmy, na ihatid siya sa Tom Yum Goong, ilang police car ang biglang hinabol ang sasakyan ni Jimmy. Nabunyag na si Jimmy ay isang wanted na magnanakaw na nagpapanggap bilang isang taxi driver. Kalaunan, si Mark at ang kanyang partner na si Rick ay sumama na din sa paghabol at kalaunan ay na-corner ang magnanakaw, ngunit ginawa niyang hostage si Com habang tinututukan siya ng baril. Gayunpaman, madaling naagaw ni Com ang baril ni Jimmy at pinalaya ang sarili. Nang hindi inaasahan, isang pangatlong pulis, si Inspector Vincent, ang nagpakita at pinagbabaril ang magnanakaw. Matapos mamatay ang magnanakaw, sinubukan niyang barilin si Com. Gayunpaman, na-miss niya ang shot at tumakbo si Com para sa kanyang buhay. Habang nalilito sa mga aksyon ni Vincent, tinanong siya ni Mark, ngunit iginiit ni Vincent na hindi hostage si Com, at inutusan sina Mark at Rick na hulihin siya. Sinunod naman ng duo ang utos at sinimulang habulin si Com. Hindi nagtagal, nahuli nila siya, at nagmaneho patungo sa istasyon ng pulisya. Habang nasa sasakyan, sinabi ni Com kay Mark na hinahanap niya ang kanyang dinukot na kamag-anak, nang hindi ibinubunyag na ang nasabing kamag-anak ay talagang mga elepante. Ilang sandali pa, huminto si Mark sa Tom Yum Goong restaurant para makipagkita sa isang kakilala. Doon, nakita ni Com si Johnny mula sa loob ng sasakyan at biglang nagbago ang kanyang behavior. Hinimok niya sina Mark at Rick na arestuhin si Johnny, ngunit sinabi ni Mark na hindi niya ito magagawa dahil walang maibigay na ebidensya si Com sa krimen. Nang wala ng ibang choice, si Com ay nagdulot ng isang aksidente, at nakatakas siya. Pagkatapos ay sinundan niya si Johnny sa isang tulay, kung saan ang lalaki ay nakatakdang makipagkita kay Pia. Kinumpronta ni Com si Johnny at inutos na ibalik ang kanyang mga elepante. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Johnny at inutusan ang kanyang mga tauhan na dispatsahin na si Com, bago umalis. Isang labanan ang naganap, at madaling natalo ni Com ang mga gangster, na nagudyok sa kanila na tumakas. Habang sinusundan sila ni Com, binalaan siya ni Pia na hindi niya dapat pinapakialaman si Johnny at ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang payo nito at sinundan ng isa sa mga tauhan ni Johnny. Pinilit niya ito na dalhin siya sa kanilang headquarters, at nagambala ang isang nagaganap na drug deal. Sa sobrang galit, ipinatawag ni Johnny ang napakaraming sports enthusiast na dumating para labanan ang ating bida. Na-outnumber nila siya at pinalibutan si Com sa lahat ng panig. Isang mahaba at nakakapagod na labanan ang naganap, ngunit muling nagtagumpay si Com. Pagkatapos ay sinubukan niyang habulin si Johnny, ngunit nakatulog siya sa may eskinita dahil sa sobrang pagod. Samantala, sina Mark at Rick ay inalis sa kaso nang hayaan nilang makatakas si Com mula sa sasakyan ng pulis. Sa halip, itinalaga sila upang tulungan si Vincent na magbigay ng seguridad para sa pagpupulong ng police commissioner kay Mr. Sim. Sa ibang lugar, habang natutulog, si Com ay nanaginip ng isang digmaan na kinasasangkutan ng mga war elephants at ng mga Jaturong Kabert, ang mga tagapagtanggol ng elepante.
Sa sandaling yun, nakatanggap si Pia ng tawag mula sa mga gangster na pinagkakautangan niya ng pera, at nagpas siyang umalis. Pagkaalis niya, nagising si Com mula sa kanyang panaginip. Tumingin siya sa paligid ng apartment ni Pia at napansin niya ang mga larawan nito kasama si Johnny. Samantala, inireport sa lokal na balita na si Com ay sangkot sa drug deal sa Sydney, Australia at siya ay wanted ng pulisya. Narinig ni Pia ang balita sa kalye at nagpatuloy na bumalik sa kanyang apartment, ngunit huminto siya at nanood mula sa malayo, nang mapansin niya ang mga pulis na dumating sa labas ng kanyang lugar. Napansin din ni Com ang mga pulis mula sa loob ng apartment at umakyat sa mga pader upang makatakas. Sa sumunod na eksena, ipinakita na si Pia ay isa sa mga dancer sa meeting ng police commissioner kasama si Mr. Sim, habang sina Mark at Rick naman ay nagbigay ng seguridad sa labas ng gusali, at hindi alam kung ano ang nangyayari sa loob. Habang sumasayaw si Pia, sobrang na-excite ang police commissioner, at napilitang humingi ng gamot para pakalmahin ang tibok ng kanyang puso. Nang umalis si Pia para kumuha ng gamot, isang armadong salarin ang nagpakita at pinagbabaril ang lahat, maliban kay Pia. Nang marinig ang putok ng baril, agad na pumasok sina Mark at Rick at hinarap ang lalaki, ngunit biglang pumasok si Vincent at pinatay ang killer bago pa niya mabunyag ang anuman. Ilang sandali pa, binaril din ni Vincent si Rick, at free name si Mark para sa pagpatay. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na arestuhin si Mark, ngunit nagawang makatakas ng pulis. Ang pagpatay ay nakunan sa kamera ng police commissioner, at pagkatapos na habulin ni Vincent at ng kanyang mga tauhan si Mark, kinuha ni Pia ang kamera at tumakbo palayo. Kalaunan, nahuli ni Vincent si Mark sa pamamagitan ng pag-akit sa kanya sa isang abandonadong gusali, gamit ang isang babae mula sa kanyang neighborhood. Gayunpaman, napagtanto ni Vincent na nabigo ang kanyang mga tauhan na patayin si Pia, at nasa kanya ang kamera ng commissioner. Pagkatapos ng kaunting habulan, kalaunan ay naaresto nila siya, ngunit nang dadalhin na nila si Pia sa police station, dumating si Com para tumulong, at iniligtas ang babae sa mga tiwaling pulis. Matapos mailigtas, sinabi ni Pia kay Com ang tungkol sa VIP area sa loob ng Tom Yum Gang, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa lugar. Nilabanan niya ang mga bantay papunta sa VIP area, at kalaunan ay narating ang dining hall sa itaas. Doon, inutos ni Com na ibalik ang kanyang mga elepante, ngunit sinalubong lamang siya ng tawa ni Johnny at ng kanyang mga tauhan, na tinuya din siya gamit ang kampana ni Korn. Nang tumingin si Com sa paligid, napansin niya ang mga katawan ng ilang mga exotic na hayop. Nang makita ito, na-realize ni Com na malamang ay pinatay na ni Vincent ang mga elepante at pinakain na sila sa kanyang mga customer. Labis itong ikinagalit ni Com, at inatake niya si Vincent at ang kanyang mga tauhan. Naganap ang isang mahabang labanan, ngunit tulad ng dati, si Com ang nagwagi. Pagkatapos ay pumasok siya sa storage area ng restaurant at nakita ang iba't ibang exotic na hayop na handa ng katayin at kainin. Nang makita ito, nawalan na ng pag-asa si Com, ngunit sa sandaling yun, nakita niyang nakatali si Mark sa loob ng isang silid. Habang sinusubukan niyang ilabas ang kaibigan, bigla niyang nakasalubong ang dati niyang kaibigan na si Korn. Nang makita siya, labis na natuwa si Com, at agad na umalis ang tatlo sa lugar sakay ng isang truck, bago dumating ang mga pulis. Sa ibang lugar, sa panahon ng announcement ng bagong pinuno ng Chinese gang, nilaso ni Madam Rose ang dalawa pang posibleng successor, na nagbigay daan sa pag-akyat niya sa leadership position. Samantala, ang balita tungkol sa restaurant na naghahain ng karne ng mga endangered na hayop ay kumalat na parang apoy, at ang mga pulis ay napilitang isara ang lugar. Matapos muling pumalpak si Johnny, sinimulan ni Inspector Vincent ang paghahanap kina Com at Mark, na nagtatago sa isang Buddhist monastery. Sa huli, nagpa siya silang umalis sa monasteryo upang maiwasan ang pag-atake doon ng mga gangster. Gayunpaman, ilang oras pagkatapos nilang umalis sa lugar, ang monasteryo ay sinunog ni Vincent at ng kanyang mga tauhan. Sa paniniwalang maaaring nasa panganib ang templo at ang mga naninirahan dito, nagpa siya sina Mark at Com na bumalik. Pagdating nila, si Com ay kinumpronta ng tatlong assassin, isang capoeira master, isang sword-wielding wushu expert, at ni TK, isang higanteng wrestler. Kahit papaano ay natalo ni Com ang capoeira master, at pati na rin ang wushu expert, ngunit masyadong malakas si TK para kay Com. Nang malapit ng patayin ng higante si Com, dumating ang mga pulis at pati na rin si Mark upang tulungan siyang tumakas. Samantala, pumunta si Pia sa police station at ipinakita sa boss ni Mark ang video proof na nagpapakita na si Vincent at ang kanyang mga tauhan ang pumatay sa police commissioner at sa iba pang mga tao.
Kinaumagahan, lumabas si Com kasama si Korn, habang si Mark naman ay nahanap ng ilang kapulisan, at isinama siya upang harapin si Inspector Vincent. Hindi nagtagal, dumating si Com sa isang bulwagan kung saan nagaganap ang press conference ni Madam Rose. Sa sandaling yun, tumakbo si Korn, na tumakot sa karamihan, habang si Com naman ay nagsimula ng makipaglaban sa mga gangster. Sa ibang lugar, hinuli ni Mark si Vincent, at nang malapit na niya itong arestuhin, dumating si Johnny at binaril ang inspektor. Naiwang tulala si Mark sa pangyayari, ngunit inihayag ni Johnny na ito ay isang paghihiganti para sa isang personal na bagay. Sa sumunod na eksena, natagpuan ni Com ang kanyang sarili kasama si Korn sa isang malaking silid, at ipinakita sa kanya ang skeleton ng kawawang si Poirier, na may mga nakadikit na alahas bilang regalo kay Madam Rose. Nadurog nito ang puso ni Com, at nagsimula siyang magkaroon ng flashback sa mga panahong kasama niya ang minamahal na elepante. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng maraming oras upang magdalamhati, dahil inatake siya ng mga tauhan ni Madam Rose. Sa kagustuhang makapaghiganti, inatake sila ni Com ng mas malupit kaysa kanina, sa pamamagitan ng pagbali sa mga braso at binti ng mga lalaki. Nang makaramdam ng panganib, ipinatawag ni Madam Rose si TK mula sa monasteryo, kasama ang 3 pang mandirigma. Bagamat sinusubukan ni Com ang kanyang makakaya na pantayan ang mga goons, madali siyang na-outnumbered at natalo. Hindi nagtagal, ihinagas ni TK si Korn sa isang glass wall, habang si Com naman ay ibinato sa mga palamuti ng elepante, na nagdulot ng pagkalaglag ng 2 buto ng paa. Napagtanto ni Com na ang mga litid ay ang pinakamahina at pinakamahalagang bahagi ng isang elepante, at sa kaalamang ito, natalo niya ang 4 na malupit na wrestler sa pamamagitan ng paggamit ng matutulis na dulo ng mga buto ng elepante upang hiwain ang kanilang mga katawan. Pinigilan din niya si Madam Rose bago ito makatakas sakay ng chopper. At pareho silang bumagsak sa silid sa ibaba. Sa kabutihang palad, ang pagkahulog ni Com ay nakusyond ng mga tusk ni Poirier. Samantala sa lobby, nakasalubong ni Mark ang kanyang boss na si Inspector Lemon, at pinatawad na siya nito. Pagkatapos ay binigyan siya ng bagong partner, na nagsasalita ng Thai, habang si Com naman ay nakasama ng muli ang kanyang matalik na kaibigan na si Korn, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.